Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa emosyon. Sino nga ba mas emosyonal, lalaki o babae? So, may confirmation na naman ako na mas emosyonal nga talaga lalaki kaysa babae. Kasi ang daming mga nasa red pill manosphere na pinapakalat na emosyonal daw yung babae. Totoo naman din yun. Kaso, karamihan talaga na nasa relasyon, which is mga beta. Sabihin na nating 70% sa lipunan na nasa relasyon ay beta. Tapos 20% ah, ay mga yun, yung alpha tsaka yung high tier normie na nahati pa, 'di ba? 10%, 10%. So yun nga, pag nasa relasyon ka is ikaw karamihan to majority kasi nga insecure babae, 'di ba? Mostly kasi ng babae pinipili nila is ka-looks match nila or below sa kanila para sila ang may upper hand sa treatment. Ibig sabihin hindi sila yung magsisimp tsaka magbabaw. Kaya sinabi na rin sa red pill yan na mabilis daw makamove on yung babae. Dahil yun daw yung defense mechanism nila. Kaso sila picker. Siyempre pinipili nila yung ka-looks match nila tsaka below sa kanila, 'di ba? So malamang mabilis talaga sila maka-move on kasi nga hindi kawalan talaga 'yan. Siyempre dahil yung lalaki na pinipili ng babae is usually below, siya talaga yung nagsisimp kasi treatment base sa looks, 'di ba? So na-overwhelm siya dun sa girlfriend niya dahil above sa looks. So ito rin na rin patunay niyan na mas emotional talaga lalaki kasi siya nag-i-invest, 'di ba? Dahil nakakuha nga siya ng ka-looks match niya or above pa sa kanya. Maraming pinakamataas na rate na nagpapakamatay lalaki. So sino emotional ngayon, babae o lalaki? Ang dami kasing delusional na hindi talaga logical mag-isip Kahit si Alan Roger Curry, dinibunk na to. Mas emotional daw talaga yung mga lalaki. Ang mga hindi lang emotional na lalaki is yung may above talaga sa looks. Kagaya ko, di ba nagda-downgrade ako na kasi nga gusto ko genuine desire. So, yung mga nakakarelasyon ko is mga below talaga sa akin ng 2. So, never talaga ako na-attach talaga sa babae kahit pa nung normie na naging girlfriend ko. Nung break ako ng first girlfriend ko, 'di ba? Hindi rin ako naging emotional doon, nagpapakasim. Kasi nga alam ko na yung game na ganun nga talaga, looks talaga ang basehan. So, yun nga, ah, pinakamataas na rate na nagpapakamatay, lalaki. Pinakamataas na rate na matagal maka-move on pag nag-break, tsaka nadidepress, lalaki. Pinakamataas na rate na nafe-feel nila na lonely sila tsaka depressed pagka walang karelasyon, lalaki rin. So, depende na lang din yan sa edad ng babae. Pero, majority nga talaga lalaki. Kasi nga, hindi naman lalaki ang picker, babae talaga ang picker. So, syempre, yung pipiliin yan, yung ka-looks match niya, tsaka below sa kanya, para siya yung may upper hand sa relasyon. Siya yung masusunod, siya yung sasambahin, siya yung pagsisimpan. So, pag long term, priority ng babae, average looking tsaka mga pangit pinipili nila. Pag long term yun Kaso, kupas na sila, yun yung twist nun. Kupas na kasi nga, pagka prime pa sila, hindi pipili yan ng average looking tsaka pangit. Meron pa rin naman pumipili ng ganyan pagka wala talaga silang nahagip na pogi. Tsaka depende na rin sa looks ng babae yan. Usually kasi yung mga nagsisettle sa mga pangit tsaka yung mga below is mga below rin na babae. Ibig sabihin, hirap din makadagit ng pogi yun kasi nga below sila sa looks So, yun nga yun na mas emotional talaga lalaki. Tsaka ito pa nga lang, sino ba yung mahilig magbigay-bigay sa relasyon? Relasyon to long term.
'Di ba pag nasa relasyon, mahilig magbigay-bigay, mga lalaki talaga nagpapakasimp. Date-date, nood ng sine, sagot nila lahat, ganyan. Kasi nga, emotional yung lalaki sa relasyon. Nagiging emotional side sila. Dahil nga, pinili sila ng babae dahil below sila sa looks ng babae. Or ka-looks match. Kaya naman ganun nagagawa eh. Kaya nagpapakasimp. Actually, meron din babae nagpapakasimp eh. Yung talagang ginagawa lahat para sa lalaki. Pag above sa looks yung lalaki, ginagawa niya lahat. Or sabihin na natin kahit above lang ng 0.5. Nangyayari din kasi yun eh. Na above yung lalaki sa 0.5. Ng 0.5 is talaga nagsisimp pa rin babae. Diyan napapasok yung mga pagiging dominante, tsaka masculine na masculine, tsaka yung don't give a fuck na swabe lang yung galawan pagka napasa mo yung looks threshold. Tapos hindi naman mataas yung agwat mo sa looks. Pero nagsisimp yung babae. Diyan napapasok yung personality. Pero yun nga, kailangan mo, pasa mo pa rin talaga yung looks threshold. Ang dami kasing sinasabi na ganito yung game, ganito gawin mo. Mga parang tips and tricks, di ba? Yung mga sinasabi, paano maka-attract ng babae. Napansin mo ba, ang gumagawa lang yan sa lalaking side lang. Yung mga tips and tricks para makakuha ng babae, makadate, or makarelasyon ng babae. Di ba puro sa lalaki yung yung tips and tricks. Wala sa babae kasi sila picker. Ba't ka ba magtitip sa picker? Ikaw nga namimili, di ba? Alam naman nila yan from the get-go eh. Dahil nga sila picker. Parang yung mga upper hand sa looks na lalaki, similar din dun sa majority ng babae, di ba? Pag namili. Oh, ito. May categorization sila. Ito, pang fuck body lang. Ito, pang long term to. Wifey material. Kasi sa cooperative yung babae. Tsaka mabait. Tsaka pinagsisilbihan ako. Pinagluluto. Yung mga ganyan. So, yun yung traditional role na sinasabi nila. Pero usually yan, below talaga sa looks na lalaki yan. Pag ginagawa ng babae yan. Na ano. Kasi ang treatment talaga base sa looks talaga yan. Kahit saan mo yan makita eh. Tapos ito rin patunay niyan na talagang mas emotional yung mga lalaki. 'Di ba nga yung mga nasa relasyon, napansin ko to lalaki yung tumatawag eh. Yung nagre-reach out talaga. Parang nag-i-initiate ng conversation. Sa akin kasi hindi, dahil nga yung sa akin, na-experience ko, inattract ko sila dahil gusto nila yung looks ko. Sila yung nagre-reach out eh. Pero napansin ko sa majority ng mga nasa relasyon, lalaki nagre-reach out. Yung nagtatanong nasan ka na, anong oras ka uuwi, yung mga ganyan. Sa akin, baliktad. Babae gumagawa sa akin yan. Kasi nga sila yung nagkagusto sa akin, di ba? Dahil nga sa looks ko. So, baliktarin natin. Yung mga nasa relasyon na lalaki, sila yung gumagawa nun. Naobserbahan ko to eh, sa mga nasa relasyon na lalaki. Sila talaga yung nag-a-update eh. Parang sila pa nga yung babae. Biruin mo kung iisipin mo na onting percentage lang na babae magiging submissive sa lalaki is yung parang nanliligaw. Ayun pa pala yun. Di ba sa traditional nga sa social construct, lalaki nanliligaw. Pero ang original talaga dapat, babae manliligaw talaga sa lalaki. Yun talaga yung pinaka talagang natural attraction. Kaso, hindi siya realistic kasi onti lang din naman talaga may itsura eh, or may upper hand sa looks eh. Kasama na yung physique doon, yung frame, kasi genetic din naman yung frame eh. Merong mga lalaki, bagsak yung balikat, di ba? So, pangit frame. Merong iba yung jaw, bagsak din. Downward projected yung jaw. Kahit anong mew mo doon, syempre, angat lang ng onte, pero hindi mo mamamaximize dahil genetic yan. Mamaximize lang yung potential ng jaw mo, pero hindi talaga mako-correct talaga na ideally. So, yun nga. Ayan yung na-debunk na ni Alan Roger Curry. Na-confirm lang
Napanood ko kasi yung ano yung mga podcast niya, binibinge watch ko eh. Tapos yung mga libro niya rin binabasa ko. Kasi tugmang-tugma talaga sa experience ko tsaka obserbasyon ko sa lipunan eh. Kagaya ng katabi ko dito na katabi ko na flat. Siya yung nagre-reach out, tawag ng tawag. Minsan nga hindi pa nga siya sinasagot ng ano eh, ng asawa niya eh. Hindi siya sinasagot, sabi ko, ang simp naman netong ano na to. Tapos siya pa yung malambing sa anak niya. Ay, ganun-ganun pa siya. Na ano, emotional talaga lalaki pag nasa relasyon. Kasi nga, pinili sila ng babae dahil pang long term. Usually pag long term yung priority ng babae, pinipili nila talaga yung mga hindi walang kakayahan na makapang cheat, makapang loko. Naobserbahan nyo ba yung mga katrabaho nyo na average looking tsaka mga pangit? Tingin mo ba may nagbabato na ano, balak mang-agaw sa kanila? Wala, di ba? Wala. Katrabaho ko mga ganun. Walang balak mang-agaw sa kanila. Sino ba naman mang-aagaw sa kanila? Eh, pang long term nga yung mukha niya na yan. Beta box provider yan. Walang balak mang-agaw yan. Pansinin mo yung mga Facebook influencer. Walang balak mang-agaw sa kanila. Napansin mo, walang agawan, di ba? Walang agawan. Siguro pre-selection kagaya kay Boy Tapang. Pero yung pre-selection na yun base sa pakinabang. 'Di ba na-drop ko na nga yung last video na may pre-selection din yung beta box pero ang habol ng babae lifestyle. Pre-selected. Ito maaasahan to. Ito yung nakuha nung babae. Kagaya ni Cherry White from 2 million na bump sa 6 million yung ano niya, viewers niya tsaka subscribers, 'di ba? So, after ni Cherry White, tsaka ni LJ, si LJ, 300k lang ata yun, naging 1 million na ata. Salamat siya kay Boy Tapang, di ba? So, yun talaga ginagamit lang talaga yung lalaki na beta box provider for sa pakinabang talaga. Tapos pansinin mo, baka nga hindi binibigyan ng SEX yun eh. Or binibigyan dahil may transaction. Baka binibigyan pero hindi madalas. Parang ganun. Pero yun nga, kaya ka napipili dahil dyan sa artificial value na sinasabi ko. Social construct. Hindi kagaya natural value. Natural value is wala ka naman dapat gawin eh. Kaya nga yun sa 50 Shades of Grey, di ba? Panoorin nyo yun, ganun na ganun talaga yung setup ng mga alpha na pogi. Hindi naglalabas ng pera yan, nasa bahay lang yan, pinupuntahan sila. Tsaka taguyan, yan yung sexual underworld na sinasabi ko, di ba? Tsaka ng mga ibang Black American na manosphere. Sila nagpauso niyan yung mga Black American, yung sexual underworld. Wala kang maririnig na white na, na tao nagsasalita ng ganyan. Mga black people lang sa Amerika. Kasi nga, yan talaga yung kalakaran yan. Hindi gagastos yung may tsura. Papapuntahin na lang. Sinasabi, come over, ganyan. Lately, ganun na ginagawa ko. Hindi na ako. Kapag date yung lumalabas. Pinapapunta ko na sa bahay or dito sa kwarto. Kung kailan tumanda na doon lang ginawa na no? Sa bagay, kasi nung wala naman din kasi ako sariling bahay. Nakikitira ako sa parents ko. So, ayaw ko magdala kasi dun sa ano eh. Kaya gumagastos ako mag-check-in talaga kasi ayaw ko magdala sa bahay talaga. Makikita ng kapitbahay mo. Tapos, protektahan mo rin yung sarili mo, di ba? Hindi ka naman seryoso. So, yun nga. Ang emotional talaga is lalaki talaga pag sa relasyon na. Majority to, majority. Kasi babae ang namimili. So, pag babae namili, siya may upper hand talaga. Mostly yung naman pinipili ng babae, silbidor, tsaka beta box provider. Ano yan, mataas talaga percent. Sabihin na natin 90% sa lipunan yan. Diba sinabi ko nga 70? Gawin na nating 90 kasi mukhang ganun na nangyayari talaga eh. Beta box provider talaga. Na ano. Kaya nga hindi ako naniniwala dun sa pimp eh. Ang totoong pimp siguro kung hindi nakatira sa'yo yung babae. Kasi kung nakatira sa'yo yung babae,
Ganun ang setup nun, ikaw pa rin nagpapalamon. So, parang provider ka pa rin, di ba? Yung mga babae niya is wala naman trabaho. Wala naman ding ano. Although nagtatrabaho sila for the views, pero ganun pa nga rin, nakatira kasi sa lalaki. So, may maintain ng lalaki yun, yung ganung lifestyle. So, parang mabigat yun, di ba? Kaya nga nagpapayaman sila, di ba? Pero kung ano ka, kung superior alpha genetic ka, tangina kahit bam ka, promise. Kahit bam ka, promise, ano, ikaw pupuntahan sa lugar mo. Ikaw pa dadalhan ng pagkain. Ikaw pa bibigyan ng regalo. Kasi nakikita ko yan sa ka-flat ko dito eh. Wala siyang trabaho. Nakikita ko, tangina, ganda na sapatos nito sa nakabili to. Tapos meron siya mga ano, dinadalhan kasi parang sponsor tawag doon. Ang paghahabol ka ng babae, habol ng babae sa iyo is for sex lang talaga. Is ikaw talaga yung gagastusan ng babae na ano. So, kaso ang downside nga lang din noon is wala ka ring short term lang talaga siya, hindi siya long term. Hindi rin naman talaga rin ako naniniwala sa mga alpha talaga na consistent yan na ano eh, na talagang tuloy-tuloy yung short term nila. Hindi ako naniniwala din dun eh. Yung parang tuloy-tuloy. May mga bakante rin yan, mga 3 months, 6 months, mga ganun siguro. Hindi talaga yung kagaya ng LTR. Kaya nga marami nakikipag-LTR ng mga beta, 'di ba? Kasi gusto consistent ka na SEX. Sa alpha, ayaw nila makapagrelasyon kasi nanghihit sila na may mga boyfriend, may mga asawa, tapos yung mga babae na promiscuous na gusto makipag-ons. Pero ganun nga, nauubos din yun eh. Kasi nauubos din yun eh. Kasi nga, short term nga lang, diba? I-hits mo lang yung babae ng isa. O, tapos dalawa or tatlo. After nun, wala na. Tingin mo ba consistent yon na talagang ano? Hindi ah. Hindi ako naniniwala na talagang pinipilahan din yung mga pogi na ano. Kasi gagawa sila ng effort din yan. Maubos din oras nila kung dun sila magpo-focus. Kaya marami mga pogi na ganyan eh, na mahirap na ano. Kasi nga, dun sila nakafocus, di ba, sa pepe. So, parang hindi na sila nagpupurso ng ano eh. Sa buhay, balance kasi sa buhay. Siyempre, pag nag-focus ka sa isang side, mapapabayaan mo yung ibang side, di ba? So, ganun yun. Kasi, alam mo paano ko nasabi na nauubos oras din ng pogi. Walang babae na magme-message sa'yo talaga ng una. Hindi ako naniniwala dyan. Bihira lang yan. Isolated lang yan. Sa buong buhay ko na ganito, naka-receive ako ng ganyan. Oo, nare-receive ko yan. Actually, halos lahat ng naging girlfriend ko, sila talaga yung una nag-message eh, tsaka nag-approach eh. Pero yun nga, biruin mo, ang unti ng lay ko, di ba? Kasi umaasa nga ako sa passive. Pero yun nga, kung gusto mo talaga makarami is kailangan mo talaga mag-direct approach talaga. Lakasan mo yung loob mo na ano, para makarami ka. Ikaw talaga magme-message, promise. Hindi ako naniniwala sa red pillar na passive na talagang ano. Kasi sabi nga ni Alan Roger Curry, um, tatlo lang yan para i-approach ka ng babae. Una is super pogi ka. Pangalawa, super dami ng pera mo. Pangatlo, pangatlo is yung parang pang-overall ka. Yung parang nakikitaan ka niya na parang overall. Charismatic yung sinasabi nila, di ba? Parang ganun. So yun nga, yan lang yung talagang factors para i-approach ka ng babae. Super pogi mo, tsaka super yaman mo. Gaya ng Boy Tapang, di ba? Pre-selection sa Beta Box. Pre-selection sa Alpha. Yun yung sinasabi ko. Na ano. Kaya, yun nga. So, mabalik tayo sa topic na pagiging emosyonal. So, pag nasa relasyon, sino ang emosyonal? Babae o lalaki?
lalaki. Kasi sila yung napili ng ano ng babae na tsaka tsaka usually babae mas maraming options. Nakakaapekto rin yan sa emosyon eh. Siyempre pagka onti yung option mo, may emotional ka, 'di ba? Kasi mag-i-invest ka tapos mag-i-stick ka talaga dun sa nakayanan mo kasi nga onti option mo eh. Parang kunwari nag-apply ka ng trabaho, 'di ba? Papagastos ka sa pag-apply, punta-punta interview. So parang pag nire-reject ka, 'di ba nagiging emotional ka, 'di ba? Nag-apply ka trabaho, 'di ba? Puro rejection. Nagiging emotional ka, 'di ba? Nabibwisit ka, naiinis ka. Tungin na, ang unti na lang ng pera ko, nauubos yung pera ko kaka-apply. Tapos sabay puro rejection. So, ganun din yun. Ganun yun yung logic nun. Option to. Bukod sa looks, may option pa tayo na factor kaya nagiging emotional yung lalaki. Dahil nga babae ang picker, sila mas maraming options. Kayong mga lalaki, sure, pwede nyo paramihin option nyo. Mang-hit kayo, mang-direct approach kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, kung average looking ka tsaka below ka, sabihin natin 90% talaga marireject ka. Ganun talaga yung mangyayari na ano. Realidad yan ha, realidad yan. Kaya nga yung mga lalaki na ano, di ba, pamilyado. Nakikita mo yung mga katrabaho mo. Obserbahan mo yung katrabaho mo. May nagbabalak ba mga agaw sa kanila? Wala, di ba? Yung mga pre-selected na pogi na nasa relasyon, sila yung nanghihits ng marami. Dinadirect approach nila yung mga katrabaho nila. Iniisa-isa nila. Yung numbers game nila. Ganun lang yun. So, na-debunk na natin yan sino pagiging emotional sa relasyon, ha? Kayong mga delusional kayo dito ng mga lalaki, panay bato nyo ng bato na sabi nyo, babae ang emotional, babae emotional. Paano may emotional yung babae? Siya yung picker. Karamihan nga ng lalaki na nasa relasyon, pag ni-reject ng babae, back to zero eh. Walang backup eh. Walang backup eh. Kaya nga yung iba, after makakilala ng babae, nagkaroon na ng 190s, gusto na pakasalan. Meron akong katrabaho na ganun ah. Nagkaroon ng first girlfriend, pinakasalan niya. Tapos yung nakuha niya, kupas na 33. Siyempre, siyempre priority na ng mga ano. Kaya, doon bumabawi yung mga average looking na lalaki. Tsaka mga pangit. Pagka 30 na yung babae, biruin mo nakareserba kayo. Average looking tsaka mga pangit nakareserba kayo sa ano, sa finish line sa Epiphany Phase 30. Golden age ng babae, 'di ba? 30. Nakareserba yung average looking tsaka pangit. Kasi yung katrabaho ko na yon, yung nagka first girlfriend, nagpakasal na agad. Sub 5 yun. Tapos meron din akong kakilala na ano, na anong tawag dito? Yung 28 years old, yung katrabaho ko rin dati, nagkaroon ng girlfriend at parang 22 ata na maganda. Ginawa niya, binuntis na niya agad. Binuntis na niya, sub 5 din yun. Ganun strategy pag sub 5 ka, bumubuntis ka. Ginawa ni Saito yun. Di ba si Saito? Sabi na, ako na yung last sa genetic line namin. Yung rapper sa flip top, di ba? Sabi niya, ako na yung last sa genetic line namin. Inanakan ko talaga yung misis ko ng 6 na anak. Nakakatawa siya, promise. Strategy na yan. Pansinin mo sila Wamos, di ba? Awit gamer. Tapos yung iba pa mga sub 5. Talagang, yun talaga strategy nila. Once na magkaroon sila ng ano, once in the, ano rin yun, hindi rin naiiba yun sa sub 5 na babae na binibigay agad yung katawan sa pogi. 'Di ba yung mga sub 5 nagpapatira agad sa mga pogi, 'di ba? Ganun din yan, yung mga sub 5 na lalaki nang bubuntis din pag nagkaroon ng average looking na babae.
So, kayong mga delusional kayo dito, yung babae, same nyo rin na malibog, emotional din. Pero, sa ababang looks. Ang emosyon kasi, ang base yan sa looks tsaka options eh. Tsaka nai-invest. So, hindi naiiba yung babae sa inyo, sa mga lalaki. Ang dami na delusional kasi na lalaki. Tapos sinasabi nila, gusto nila sila yung na i-approach ng babae. Passive daw, aasa ng passive. Kahit na virgin pa sila talaga, 30, asa talaga sila ng passive. Oh, pwede mangyari yun. Na kayo i-approach kayo ng mga prostitute. Habang naglalakad kayo sa Malate, sa Burgos, hihimas-himasin yung dibdib nyo tsaka yung braso nyo. Alokin kayo ng quickie para magbayad kayo. Yun lang yung makakukuha yung approach sa babae, sa mga prostitute sa kalye. Pero kung aasa kayo na na, na i-approach kayo ng kahit kupas na babae, hindi nila gagawin yun. Hindi mag-approach kupas na babae. Gagawin lang nila yan sa pogi tsaka sa super yaman. Yun lang. Marami kasing delusional na lalaki. Sabi, passive tayo. Pre, passive. Hindi ka magiging passive. Kailangan ubod ng yaman mo. Mala Jeff Bezos ka or politician. I-approach ka talaga niyan dahil ikaw yung top G sa beta box eh. Yung lalaki rin, top G sa genetic side, i-approach din. Pero kung average looking ka tsaka pangit, managhinip ka, hindi ka i-approach ng babae, promise. Kahit sabi mong kupas yung babae, no way. Kung mag-approach sa'yo talaga yung prostitute sa buwabandera sa kalye, yan yung igagaranti ko sa'yo na i-approach ka talaga. O kaya mag-beer house ka. Konting himas sa'yo, lalabas na yung wallet mo. Bibili ka na ng mga ladies drinks. Papakasim ka na, di ba? Hindi mo pa nga nagagalaw, nilalabas mo na yung pera mo. Yung pa pala yung sinasabi ni Alan Roger Curry. Pag nag-lead ka ng wallet mo, may mihasa yung babae. Yun na talaga tingin niya. Kaya nga proponent siya ng direct approach eh. Yung pakay mo, sasabihin mo na agad. Kung gusto kitang kantutin. Na Pero wag naman yung ganun talaga na brutal ah. Actually si Haring Manggi ginagawa yan ah. Bibirahin kita girl. Yung mga ganung diskarte. Pero effective yun talaga. Effective yun. Pero hindi ka naman si Haring Manggi kasi yun may pera na yun. Isa pa yun. Ano na rin yun. Top G sa beta box. Pero dominante yun. Feeling ko. Kasi nakikita ko naman din yun si YB ni Haring Manggi. Mga magiging karelasyon rin yun. Makaka-looks match lang din nila eh. So malamang magsisimp din sa kanila yan kasi may pera sila eh. Yun yung equalizer eh. Pagka normie sa normie, yung pera eh. Equalizer talaga yan. So, yung mga emotional dyan, na isa pa pala yun sa Red Pill, di ba? Yung mga, dahil dinivorce ng asawa, tangina gumawa ng YouTube channel, Red Pill. Tapos, niloko ng girlfriend. Tangina, nagkaroon ng Red Pill rage. Tapos, gumawa ng channel, pinakalat yung Red Pill. Emotional lang mga babae. Mga babae cheater. Namumula. Lalaki rin naman, cheater eh. Lalaki rin naman, emotional. Papakamatay pa nga eh. Di ba? Nagsisimpa nga eh. Bibigay ng mga bahay at lupa, lote, kotse, kung ano-ano pang kagaguhan, di ba? So, hindi naiiba yung lalaki sa babae. Looks lang talaga basihan, tsaka pakinabang, tsaka option. Option pa pala. Pasok mo yan. So, paano? Yun lang. 30 minutes, peace.